Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Nakapanlulumo ang dinatna ng PCG sa isang bahura natin malapit lamang sa Palawan. Sumambulat sa kanila ang tambak ng mga patay na corals at naging halos kulay puti na ang seabed. Wala na din halos buhay sa mga corals at mga yamang dagat sa lugar. Ito ang nakakatakot na nadiskubre ng Philippine Coast Guard sa Sabina Shoal. Katulad ito ng nangyari sa Sandy Cay kung saan din itinambak ang mga patay na corals at naubos ang buhay ng mga yamang dagat doon. Subalit sa Sabina Shoal ay nagsisimula pa lamang ang kanilang ginagawang pagtatambak at hindi katulad sa Sandy Cay na lumaki na ng lumaki ang reclamation area. Nakakabahalaw mo na ito ayon sa PCG kaya agad na idineploy ang BRP Teresa Magbanwa sa lugar na nasa 26 na araw nang nagbabantay sa naturang lugar. Ito na ang pinakamatagal na pananatili sa West Philippine Sea ng mga barko ng PCG at ayon sa kanila, wala silang plano na umalis doon at patuloy nilang babantayan ang Sabina Shoal. Ibinunyag ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, ang nakapanlulumong sitwasyon sa Skoda Shoal matapos matagpuan ng mga patay at durog na corals na umunay itinambak ng China sa lugar. Ang Skoda Shoal ay 75 nautical miles lamang mula sa baybayin ng Palawan mainland o nasa 139 kilometro na lamang. Paliwanag ni Tariela, nakakaalarmang sitwasyong ito kumpara sa Sandy Cay dahil mas malapit ito sa Palawan o kalupaan ng bansa. Ang lugar na ito ang ginagawang meeting point o tagpuan ng Philippine Coast Guard sa tuwing magsasagawa sila ng misyon sa West Philippine Sea. Sa 26 na araw nilang pagbabantay sa lugar, na-monitor nila ang 3 barko ng PLA Army Navy, 4 na Chinese Coast Guard vessels, 34 na Chinese militia vessels at 3 Chinese research vessels. Nagde-deploy ng service boat at mga divers ang mga research vessels ng China. Bukod dito ay may mga instrumento o mga kagamitan na ibinababa din ang mga ito at ayon sa PCG, lahat ay dinodokumento nila ang kaganapan sa naturang lugar. Subalit nagkaroon na rin pala ng insidente na hinarangan ng China ang ginagawang pagdodokumento ng Pilipinas sa kanila at nagpapadala din sila ng mga helicopter. Bagamat hindi nila naaktuhan ang pagtatapon nila ng mga patay na corals sa nasabing lugar, malaki ang posibilidad na China lamang ang kayang gumawa nito. Binabantayan na ng tropa ng Philippine Coast Guard o PCG ang Skoda o Sabina Shoal dahil sa ginawang pagtatambak ng mga wasak na corals na pinaniniwalaang paghahanda ng China sa reclamation o itatayong artificial na isla sa ibabaw ng maritime feature na malapit sa Palawan, sa halip na sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Sinabi ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela sa post sa Twitter na sa ginawang 3 linggong deployment ng BRP Teresa Magbanwa sa Sabina o Skoda Shoal, naobserbahan na ang low tide elevation o LTE na nakapalibot sa shoal ay katulad ng sa Sandy Cay. Iniulat din ni Tariela na may mahigit 30 Chinese militia vessels bukod sa mga research ship ng China, Navy vessels at isang helicopter ang naobserbahan sa deployment ng BRP Teresa Magbanwa sa naturang shoal. Ginamit aniya ng China mga corals bilang pantambak at sa ginagawang ito ay kailangang sirain pang mas maraming corals para sa island reclamation. Sinabi ng Philippine Coast Guard na itinambak ang durog na corals malapit sa Skoda o Sabina Shoal kapareho ng mga nakita sa Sandy Cay na ayon sa isang Filipino marine biologist ay indikasyon ng island building activity sa West Philippine Sea. Ang pahayag na ito ay kasunod ng paninisi ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela sa China dahil sa degradation ng Sandy Cay. Ani Tariela, naglunsad na ang PCG ng Rigid Hull Inflatable Boats o RHIBS para inspeksyonin ang low tide elevation. Ang deployment ng RHIBS, ani Tariela, ay standard operating procedure dahil sa resulta ng scientific research ng mga eksperto mula sa University of the Philippines o UP na pinangunahan ni Dr. Jonathan Anticamara. Sa news forum noong nakaraang linggo, sinabi ni Anticamara at kanyang team ang low coral and fish diversity and abundance sa Sandy Cay.
Ang tambak ng mga buhangin at durog-durog na korales sa Pag-asa Case 1, 2 at 3 ay indikasyon na ang mga ito ay posibleng product of island building activities that are observed in WPS. Nagbabala si NSC Assistant Director General Jonathan Malaya na ang pagtatambak ng mga durog na corals ay ginawa to create a new low tide feature in the WPS para baliktarin ang 2016 arbitral win laban sa China noong Setyembre taong 2023. Matatandaan na nakita rin ang mga patay at durog na coral sa Sandy Cay 2. Kung matatandaan noong Marso nitong taon lamang, nagsagawa ng mga pag-aaral ang ilan sa ating mga dalubhasa sa naturang bahura. Pero bago nila ito naisagawa, kalbaryo muna ang kanilang naranasan sa kamay ng China. Magsasagawa ng mas makabuluhang hakbang ang Pilipinas laban sa China dahil sa patuloy na panghaharas nito sa West Philippine Sea, at sinabi ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya na tinitimbang na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang rekomendasyon ng ibinibigay ng Security Council sa ginanap na high-level meeting noon sa Malacanang. Ayon sa opisyal, ang kanilang rekomendasyon ay matapos ang panghaharas sa mga Filipino scientists at researchers ng isang Chinese helicopter sa Sandy Cay sa Pag-asa Island sa WPS noong nakaraang buwan. Ito ay isa lamang sa napakaraming mga panghaharas ng China sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sa kabila naman aniya ng harassment ng China ay naging matagumpay ang Marine Resource Assessment ng mga Filipino scientists sa Sandy Cay kung saan nanatili sila doon ng mahigit sa 4 na oras at nakapagsagawa ng scientific study. Ilan sa ating mga kababayang nagtamo ng sugat at galos dahil sa mga tumalsik na mga korales. Habang binobomba ng China ang ating mga bangka, matinding hangin naman ang ipinalasap sa atin ng kanilang mga Chinese helicopters sa Sandy Cay 3 habang nagsusuri sa lugar ang BIFAR at mga marine scientists ng University of the Philippines Diliman Institute of Biology. Sa video na inilabas ng BIFAR, makikitang umaaligid sa malapitang distansya ang People's Liberation Army Navy helicopter na may tail number 57 sa taas ng Sandy Cay 3 at 4 at mino-monitor ang aktibidad ng research team ng Pilipinas. Ayon sa BIFAR personnel, natakot ang mga marine researchers matapos na lumapit ang helicopter ng China. 50 feet lamang ang layo mula sa ground sa loob ng 10 minuto. Ang crew naman ng BIFAR na nagmamando sa underwater drone ay halos malunod dahil hindi ito makaalis sa tubig. Dulot ng malakas na hangin dala ng helicopter ngunit naisalba ito kalauna ng kanyang mga kasamahan. Nakarinig din ang research divers ng ping sounds na may 3 segundong intervals habang nagdadive sa Sandy Cay 3. Dahil sa mababang pagpapalipad ng helicopter sa itaas mismo ng mga Pilipino sa loob ng 10 minuto ay nagdulot ito sa kanila ng distress ayon sa BIFAR. Ang mga kaganapang ito ay kuhang-kuha sa video. Sa isang punto ay napadapa na lamang isang miyembro ng BIFAR habang nagtatakip ng mukha upang salagin ang mga hangin mula sa LSC. Dahil din sa mga nagtalsikang mga corals ay nagtamo ng galos at hiwa ang ilan nating mga kababayan. Sa kabila nito ay nakumpleto naman ng BIFAR at mga researchers ang pagkolekta sa mga samples ng mga corals sa Sandy Cay at ang nakakagulat sa kanilang nadiskubre na ang mga patay na corals doon ay mula sa ibang lugar na itinambak lamang doon na tila may nagpaplanong gumawa ng isla o expansion. Hindi na din naman maganda ang mga lagay ng bahura sa paligid ng Sandy Cay. Wala na rin ang mga malaking isda na isang indikasyon ng sobra-sobrang pangingisda. Pati ang Sandy Cay ay nais na ding angkinin ng China noon pa man. Kung matatandaan noong taong 2017, nag-deploy ang China ng mga barko ng kanilang Navy at Coast Guard sa mga sandbars sa pinag-aagawang mga teritoryo sa South China Sea. 3 barko ng Chinese Navy, isang Coast Guard vessel at 10 bangkang pangisda ang nagsimulang lumigid-ligid sa Sandy Cay noong Agosto 12, 2017. Mayroon ding grupo ng mga mangisdang Pilipino noong panahong iyon, ngunit nang umalis ang mga ito, nanatili pa rin doon ang mga Chinese. Isa ring diplomat ng Pilipinas na ayaw na mapangalanan ang nagsabing nag-aalala ang China na baka magtayo ang Pilipinas ng instruktura sa mga nasabing sandbars. Sa isang Government Security Report 3 na nabasa ng AP, nakasaad na pumosisyon sa Sandy Cay ang mga Chinese Navy ships na may bow numbers 504, 545 at 168, isang Chinese Coast Guard vessel na may bow number na 46115 at 10 Chinese fishing vessels.